Takot ka ba sa gagamba? Lalo pa yung mabuhok, mahahaba ang galamay, katulad ng nakatatarantang tarantula. Pero si Vixvy, walang katakot-takot sa mga tarantula. Tunayan, 50 tarantula meron sa kanilang bahay na ngayon i-flex niya. Ang kanyang mga alaga nasa mga acrylic box. Mula 5 to 7 inches ang laki. Ngayon, super worms ang pinapakain ko. Pero usually, pagka may ipis o kaya crickets, pinapakain kong crickets. 17 anyos pa lang si Vixvy nung mag-umpisa siyang mangolekta ng mga gagamba. Nag-umpisa ako doon sa mga pang-derby na spiders. And eventually, naghanap na ako ng malalaking spiders. Pero dahil ang trip niya yung mas malalaki, bumili siya ng isang tarantula sa halagang 4 to 5,000 pesos. Mahal ang habing ito. Hanggang sa nakikita ko na yung isang maliit na kwarto ko, punong-puno na siya ng mga lagayan. Pang stress reliever ko lang sila kasi ang pet room ko, tahimik lang. Parang pamilya ko na rin sila. I need to buy food for them. I need to buy yung containers nila. At saka iniisip ko din yung mga environment nila. Hindi raw basta-basta ang pag-aalaga ng tarantula. Kailangan mo ng permit mula sa DENR o ang Department of Environment and Natural Resources. Kailangan din siyempre ng karampatang pag-iingat. Katunayan, nung minsang pinapakain ni Vixvy ang kanyang tarantula, bigla na lang daw siyang kinagat. Nung pagdakma ako, nakagat ako. Dumugo lang siya tapos siguro mga few hours, nag-numb na siya. Pero nawala naman siya eventually. Dito sa bukirin ng Barangay Bugak sa Surigao del Sur, pagsapit ng hapon, naglalabasan din ang mga tarantula. At meron silang paniniwala rito na kapag nakagat ka ng mga ito, meron ka na lang daw hanggang hapon para mabuhay. Kaya ang tawag nila sa mga gagambang ito, hapon-hapon. Alas 9 ng umaga nitong Setyembre, ang asawa ni Joycelyn na ang pangalan, Jennifer, isang magsasaka, nakaengkwentro ng isang hapon-hapon. Doon sa bukid, nagtatabas sila ng mga damo. Tapos pagtabas niya sa dahon po ng saging, may nakatira na doon na gagamba. Biglang lumukso sa kaliwa niyang kamay. Kinagat yung kamay niya. Nung natamaan daw ng sinag ng araw ang hapon-hapon, bigla na lang itong umatake. Kinagat si Jennifer sa kanyang kaliwang braso. Parang hinimatay siya. Tapos pumunta dito yun sa dibdib niya, yung lason. Parang nawala na siya sa kanyang sarili. Tapos pumupula daw yung mata niya, sir. Ang hapon-hapon na umatake kay Jennifer, kasin laki ng palad ng tao. Ang braso ni Jennifer namaga at namanhid, pero hindi niya ito agad ininda. Pero si Joycelyn, naalala ang paniniwala tungkol sa hapon-hapon na ang kamandag nito e-epekto pagsapit ng hapon. Pagpatak nga ng alauna ng hapon, si Jennifer, Jennifer, ano nangyayari sa'yo? bigla na lang nanigas. Kapitbahay! Tulong! Kaya itinakbo sa ospital. At doon na nakumpirma na lason siya ng hapon-hapon. Makaliligtas pa kaya si Jennifer? Ayon sa doktor, maswerte siya dahil nakaligtas para ikwento ang kanyang istorya. Ang binom niya ay pwede pa niya patayin ang banakon. Swerte ka nga, umaabot ka pa. Kasi karamihan sa mga pasyente namin dito, sa daan na, namamatay. Pagkakagat pa nga lang daw sa kanya ng hapon-hapon, naramdaman niya agad ang bagsik ng kamandag nito. Akala niya katapusan na niya. Umabot na dito. Buong katawan ko, mga labi ko, lumalaki talaga. Doon pa ako nakaranas ng sakit na ganun ka, sakit talaga, parang agaw buhay. Paghinga ko parang ganun ako, hindi ako makahinga ng mataas. Sabi ko, sarili ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Sa pamilya ko. Kung hanggang dito na lang buhay ko, paubaya ko sa iyo. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin si Jennifer, subalit wala pa ring sapat na lakas para bumalik sa bukid. Mahirap na, ma'am, kasi araw-araw nangangailangan tayo ng pang-araw-araw na gastusin. Pinipursige ko sarili ko. Mahirap itong sanay tayo sa trabaho, tapos may standby tayo. Galit talaga ako, ma'am, kasi
Kung naging tao lang sana siya, ewan kung anong magagawa ko sa kanya. Ano na siya insekto lang. Pero dito ko na-realize, hindi pwedeng, kahit ganyan yan lang kaliit yung mga insekto, hindi natin pwedeng baliwalain. Ayon kay Jipen Acta, Tarantula Keeper's Guide o eksperto sa mga tarantula, ang hapon-hapon ay isang uri ng earth spider tarantula na madalas daw makita sa Mindanao. Ang venom kasi ng tarantula, hindi naman fatal sa tao yan. Halos pang paralyze na ng prey nila. Makagat ka man, hindi ganun ka-risk sa tao. Para sa mga small prey lang nila yun Unless na may allergic reaction yung katawan mo sa venom nila. At ang venom o kamandag nito, maihahalin tulad sa sting o tusok ng bubuyog. Hugasan mo lang yung kamay mo, running water, and then soap lang. Walang bacteria or nang pwede maka-infect sa'yo. And then, inom ka lang antihistamine para anti-allergic. Kasi hindi natin masabi kung may allergic reaction nga yung katawan natin sa venom. Sa kabilang banda, may kabutihang dulot ang mga gagamba dahil kinakain nito ang mga lamok o yung ibang mga peste sa ating mga tahanan. Meron din silang mahalagang tungkulin para mapanatili ang balance of nature. Yun nga lang, sa mga makamandag sa kanila, dapat tayong mag-ingat. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.